Iba naman ang bersyon ng inmate na si JB Sebastian sa nangyaring riot sa Building 14 sa New Bilibid Prison noong Miyerkules. Sa kanyang apat na pahay ng sinumpaang salaysay, wala itong nabanggit na ilegal na droga. Ayon kay Sebastian, bago ang insidente, kinausap muna siya ni Clarence Dongail at Tomas Doninia tungkol sa di umano'y plano nitong pagpatay sa asawa ni Dongail. Narito ang report. Base sa sinumpaang salaysay ng inmate na si JB Sebastian, magkakausap daw sila ni na Clarence Dongail at Tomas Doninia bago ang insidente. Tinanong daw siya ng dalawa tungkol sa di umano'y plano nila ni Hans Tan na patayin ang asawa ni Dongail na si Grace. Sagot umano ni Sebastian sa kanila, sinabihan umano ni Peter Ko si Jenny na asawa ni Tony Ko na iwasan ang pagsama kay Grace dahil baka raw madamay ito pag binalikan si Dongail ng kanyang mga kaaway. Sabi naman ni Dongail sa kanya, narinig daw ni Peter ang kanilang balak nang bumisita sila sa kanyang kubol. Nakangiti raw si Dongail habang kinukwento ito. Pinutol naman daw ni Doninia ang pag-uusap at sinabing kalimutan na lamang sabay umalis. Saktong dumating ang mga Ko at si Vicente C. Papuntang kubol daw ang mga ito na sinundan ni Dongail. Bumalik na raw sa panonood ng TV sa mess hall si Sebastian nang bigla raw siyang sinaksak ni Doninia ng ice pick sa kanyang kanang dibdib mula sa likuran. Muli raw siyang sinaksak sa kaliwang dibdib pero nadaplisan lang daw siya. Gumulong daw si Sebastian palayo kay Doninia at sinalag ang sunod na mga pag-atake. Sa kalagitnaan daw nito ay humihingi raw ng saklolo si Sebastian. Kasabay nito, naririnig daw niya sa kabilang kwarto na may nagsasalita ng Chinese at sumisigaw ng tama na. Agad daw dumating ang staff at binuksan niya ang pintuan para makapasok ito. Tumakbo raw siya sa gate para humingi ng tulong at madala sa ospital. Ipinauubaya na ng Bureau of Corrections ang testimonya ni Sebastian sa CIDG na nangunguna sa investigasyon. Diba may dalawang version? May version na yung grupo ni Dongail, na yun yung initial na interview ko on September 28. Tapos nung in-interview nung investigation section personnel namin, si JB, iba naman version. So, hayaan na lang natin yung investigating unit na CIDG ang magklaro nito pagkatapos ng investigation nila. Tiniyak naman ng CIDG na titingnan nito ang lahat ng testimonya. Unang lumutang na ugat ng riot ang pagsasyabu nila Tony Ko, Peter Ko at Vicente C. ayon kay Dongail. Inaasahang lalabas na sa susunod na linggo ang resulta ng investigasyon. Para sa PTV News, Ria Fernandez.